Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Pag-usapan natin itong nandito po sa ating screen. Ayan po si Senator Ping Lacson at katabi po niya si General Torre. Ito pong bagong PNP chief mga kababayan. At alam nyo ba na ito pong si Senator Ping Lacson na dati rin pong PNP chief ay bilib na bilib dito kay General Torre. Ito nga, meron nga siyang sinabi. Ang sabi ni Ping Lacson, he's decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang pulisya. Ayan po yung sabi ni Senator Ping Lacson dito po kay General Torre. Kasi mga kababayan, marami pong pinagpilian Bago po napili si General Torre, marami pong pinagpilian. Ito nga Malacanang. At iba doon, mas matataas pa kay General Torre. Kasi si General Torre, mga kababayan, ay 2-star general. Meron pang mas mataas sa kanya. Alam ko, may 3-star general pa, 4 stars. Pero, ang napili po ng Pangulo ay etong si General Torre na 2 stars. Dahil ayon po mismo kay, kay Lucas Bersamin, ang pagpili ng Pangulo ay based po sa merit. Ibig sabihin, pinili siya kasi magaling siya. Decisive. Pagdating po sa desisyon, hindi mo pwedeng baliin na kanyang desisyon. Magdidesisyon siya. At yung desisyon niya, firm. Hindi mo masisway. Kahit harangin mo, kahit ano pa sabihin ninyo, hindi na mababago yung desisyon niya. Pag nagdesisyon siya, huhulihin ko yan si Kibuloy. Kahit ano mangyari, huhulihin ko yan si Kibuloy. Doon po sa Villamor Air Base, kung ginagawang issue pa nga ng DDS to sabi ni Torre, sabi niya, hihilahin ko yan. Hihilahin ko talaga yan. Ganyan katindi si General Torre. Yung kanyang desisyon ay firm. Bakit? Kasi ayun ang kanyang mandato sa konstitusyon Hindi ka pwedeng lelembot-lembot. Kapag ikaw ay PNP chief, hindi ka pwedeng konting takot lang sa'yo, usog agad ang bayag mo. Hindi. Kinakailangan, kapag nagdesisyon ka, hindi pwede yung pabago-bago desisyon. Kapag nagdesisyon ka, firm ang desisyon mo. Walang pwedeng magbago. Kaya nga nangyari, pero inyo, ang bibigat ng mga taong nandun sa sa Villamor Air Base, si Bersamin, abogado ni Duterte, lahat tupi Ganyan po katindi. Etong si Nicolas Torre. Ito siguro yung nakita ng Malacanang na wala dun sa ibang pinagpilian. In fairness naman dun sa iba, magagaling din naman sila. Pero, kung sa performance, dito na kay General Torre. Kaya nga, bilib na bilib Etong si Ping Lacson Kaya walang question mga kababayan. Wala pong kumontra. Dating PNP chief. Approve sa kanya. Ito nga pagkaka-appoint kay General Torre. Kahit merong mga na-bypass na mas senior sa kanya. Kasi alam ni Ping Lacson, higit sa pagiging decisive at firm, ang taong ito, si General Torre, ay mission-oriented na opisyal. Doon nakatutok sa mission. Kahit sino pang humarang, hindi. Gagawin ko yung mission ko. Kailangan mission accomplished. Hindi pwede yung lalamya-lamya. Kaya ito mga kababayan, meron pong post si Ramon Tulfo. Ayan mga kababayan, basahin natin Sabi ni Ramon Tulfo, the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police has the prerogative. Nasa Pangulo yan. Ang Pangulo ang may prerogative kung sino ang gusto niyang piliin bilang next AFP Chief of Staff or PNP Chief. Kasi mga kababayan, ito nga yung sinabi ko. Kung ang appointment ni Torre bilang PNP Chief ay nakapag-bypass ng ilan sa mga senior officers, marami pong nagsasabi na hindi daw maganda yon. Sabi nung iba. Pero, kapag ang opisyal naman
ay isa ring general. Okay? Kasi pare-parehas mga general eh. Kaso yung iba kasi may mas maraming stars. So, syempre, mas mataas yung 3-star general sa 2-star general. Pero, ayon kay Ramon Tulfo, pag general ka na, wala nang seniority. So, bahala na ang presidente kung sino pipiliin niya dun sa pool of generals. AFP man o PNP. Diba? So, ibig sabihin, hindi dapat kini-question. Ito pagkakatalaga kay Torre. Questionin kung ang inilagay na AFP chief o PNP chief ay isang colonel o major. Yan, pwede mong questionin. Pero pag general na, hindi na. Sino ang makaka-relate dyan? Sabi ni Ramon Tulfo, ito ring si Ping Lacson, ganun din pala. Siya po ay inappoint ni President Erap na PNP chief at nalampasan pa niya yung ilan sa kanyang mga superior generals. Ibig sabihin, nakarelate. Ganon din pala nangyari kay Ping Lacson. Bakit po sila nalagay dyan sa pwesto? Dahil po sa merit. Dahil po sa kanilang performance. Kaya nga ito, sabi ni Executive Lucas Bersamin, it is the President's discretion which I consider to be absolute. So, pagka-absolute, ayun ang masusunod. No one can question the use of that discretion. Ngayon, yung considerations sa pagpili sa PNP chief, ito nga si General Torre, should be respected. Pero wala naman wala naman ang ibang kumukontra yung mga DD shit lang ang nag-iiyakan Sabi nga ni Bersamin, alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung paggawa sa'yo, you must have exhibited some high degree level of performance. Or maybe that is one, I'm not going to discount that. So yun ang nakita nila kay General Torre. Na kahit dalawa lang yung botones dito, yung stars dito, yung trabaho niya, nalampasan pa yung mga trabaho ng ilang mga may mas maraming stars dyan. Diba? Kaya nga siya napili bilang PNP chief. Sa merit, sa performance. Hindi katulad ng iba dyan, katulad ni Tobats, si Bato de la Rosa na talagang pinag-initan ni Bato de la Rosa to dun sa hearing Napansin nyo ba mga kababayan nung kini-question si Torre doon po sa hearing ng KOJC na pinungunahan ni Bato de la Rosa? Talagang binubuli nila si Torre. Pero hindi nyo pa napansin na every time na nagsasalita si Torre, tumatayo ito. Hindi siya nagsasalita ng nakaupo. Mga kababayan, tumatayo siya pag nagsasalita siya. Ganun po ang marespetong tao. Panoorin nyo yan, balikan ninyo. Kapag tinatanong siya ni Bato de la Rosa kung kahit sino ng mga senator, sino pa ba yung nanggigipit sa kanya ron, tumatayo siya kapag nagsasalita siya bilang respeto dun sa mga senador. Ganyan po si General Torre. At binubuli-buli to dati ni Bato de la Rosa kasi nga si IDG. Actually, hindi pa siya si IDG noon. Commander lang siya dun sa paglusob sa KOJC. Ngayon, Bato de la Rosa, PNP chief na tong binubuli mo. At lumalabas, para sa akin lang mas magaling pa sa'yo etong si General Torre. Bakit? Siya po ay na-assign, nalampasan niya pa yung ibang mas senior sa kanya dahil sa merit, dahil sa performance. Ikaw, bakit ba naging PNP chief si Bato de la Rosa? Dahil kay Duterte. Hindi naman magiging PNP chief yan kung hindi dahil kay Duterte. Binitbit lang ni Duterte yan Di ba? Ano siya Chief of Police ng Davao binitbit ni Duterte. Kaya ginawang PNP chief. Hindi dahil sa performance. Dahil, ko yan tirador ko yan Kanang kamay ko yan Diba? Hindi katulad ni Torre, pinili ng Pangulo dahil sa kanyang performance. Etong si Bato de la Rosa, pinili ng kanyang Pangulo ni Duterte dahil tropa, dahil kasamahan sa Davao.
Kaya para sa akin, mas magaling si Torre. Kaysa kay Bato de la Rosa. Walang panama etong si Bato de la Rosa dito kay General Torre. Kaya tingnan ko kung kaya mong bulihin uli etong si General Torre. At maghintay-hintay ka lang. Kapag lumabas ang warrant of arrest mo, Bato de la Rosa, sigurado, baka si Torre pa ang humila sa'yo. At isakay ka na naman doon sa eroplano. Katulad ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan. So, yung pagkakatalaga kay Nicolas Torre III, talaga naman pong nanggigil itong mga DDS. At mas lalo pang manggigigil mga kababayan itong mga tulonggis na to. Kapag inisa-isa na ni General Torre na pagdadamputin yung mga pasaway sa gobyerno. Sino ang susunod dyan? Harry Roque. At ako nanawagan ako kay General Torre, sama mo na si Bantag, matagal-tagal na rin nagtatago ito. Pagdating ng ICC, sino pa? Yung warrant of arrest, sino hulihin? Yung dating mga PNP chief. Pero yung PNP chief ang uhuli sa inyo. Albayalde. Sino pa? Si Bato de la Rosa. At alam ko, nakalista pa rin si Sara Duterte. Kaya matagal-tagal pa ang paglilingkod ni General Torre. Isa't mahigit sa kalahating taon eh. Alam ko 1 year 9 months pa siya. So kulang-kulang 2 taon ang kanyang term bilang PNP chief. Kaya maraming maraming paiiyakin itong si General Torre. Okay, so ilang mga kababayan, na-share ko lang sa inyo na para sa akin ay mas magaling po si General Torre dito kay Bato de la Rosa at marami pong believe talaga dito kay General Torre. Isa na po dyan si Ping Lacson at iba pa. Maging ang presidente, syempre presidente, kaya nga siya pinili dahil bilib ang presidente sa kanya. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.